Trauma din kami dahil ang liliit pa namin, iyakan kami ng iyakan. Sobrang frustrating po. Mapait ang alaala ni Lea tungkol sa kanyang ama. Nalulung ito sa bisyo matapos ang pagsisilbi bilang isang sundalo. Naging simula ito ng kanilang paghihirap. Hindi na siya naghanap ng ibang trabaho. Hindi na niya kaya kaming pag-aralin ng sabay-sabay. Ayoko pong huminto kasi ganito na nga yung buhay natin. Tapos hindi pa ako mag-aaral. Sabi ko, ano na yung kinabukasan namin. Maging ang kanilang pangkabuhayan ay labis na naapektuhan. Nanay ko naman noon, nag-aalaga ng mga manok, baboy, gano'n. Tapos yung tatay ko magmamadyong pag natalo. Kahit buntis yung alaga namin baboy, papahila sa mamimili. Nagulat na lang kami, naka 15,000 pesos na daw na nakuha yung tatay ko. Pinapaalis na kami dun sa bahay namin. Naglalasing siya, tapos sa kanya kami aawayin lahat. Nung ayaw namin umalis sa bahay namin, bubuhusan daw niya ng gasolina yung paligid, susunugin daw niya, kasama kami. Bunga ng inabot na trauma, nagdesisyon si Lea na magpakupkop sa kanyang lola upang magkaroon ng bagong buhay. Sa tulong nito ay nakapag-aral siya ng high school. Kumuha siya ng kursong midwifery sa kolehiyo. Nakapagtapos siya ng pag-aaral at nakilala ang asawang si Danilo. Nung mag-asawa na kami, sobrang takot ko po kasi baka katulad din siya ng tatay ko. Pero napaka-good provider nga po siya . Nangarap sila para sa mga anak. Kaya naman nagdesisyon si Danilo na mangibang bansa. Nang makapag-ipon, ay bumalik sa Pilipinas si Danilo upang masubaybayan ang paglaki ng kanilang mga anak. Kalaunan ay naengganyo si Lea na maging bahagi ng mga Kristiyanong gawain. Meron po kaming mga kamag-anak na Christian din. Yung buhay po nila is living testimony nga sa akin. Sabi ko, bakit sila ganun? Maingat sila kahit sa pananalita, sa lahat ng bagay, sa pagkilos, mga ganun. Nagsimulang mabago ang buhay ni Lea nang tanggapin ang Panginoong Hesus. Naisama na rin niya ang kanyang pamilya sa simbahan. Masaya ang kanilang pagsasama na pinagbuklod lalo ng Panginoon. Subalit, Ate Lea! Ate Lea, yung kasama mo po! Ano pa rin po yung kasama niyo? Ate Lea, talaga! Ang pagiging Kristiyano, hindi madali. Maraming hindi ibig sabihin na libre ka sa mga pagsubok. Yung pong kauna-unang dumating nga na yun, yung ngang namatay ang asawa ko. Sabi ko, Lord, sabi ko, napakahirap naman ng pagsubok na binigay mo sa akin. labis na nagdalamhati si Lea sa pagkamatay ni Danilo. Dito niya naranasan ang yakap ng Panginoon. Wala daw ibibigay ang Panginoon sa atin na hindi natin makakaya. Kaya sabi ko, Lord, ipinahintulot mong mangyari sa akin itong binawi mo agad yung asawa ko. Panghahawakan ko po yung pangako nyo na hindi nyo kami iiwanan, hindi nyo kami pababayaan. Masakit po, kaya lang nung that time po kasi nakapalibot na sa akin yung mga kapatiran na sumusuporta. Napakalaking bagay po talaga na may maraming nananalangin para sa iyo, para sa pamilya. Magmula noon, araw-araw na naranasan ni Lea ang pag-ibig ng Diyos. Naitaguyod niya ang kanyang mga anak bilang isang midwife. Ginamit din ng Diyos ang mga kamag-anak ni Danilo upang masuportahan ng pag-aaral ng kanyang mga anak. 20 taon ang lumipas, naging matagumpay sa buhay ang kanyang mga anak. Sabi ko nga po, higit sa pagiging profesional, Kristiyano kayo. Sabi ko, wag na wag niyo ipapahiya ang Panginoon sa buhay niyo. Lagi ko pong pinapaalala sa kanila yun. Wala kayong ama dito sa lupa, pero ang ama natin sa langit Sa buhay po namin ng mga anak ko, siya po talaga yung tagapagligtas namin. Siya po yung nag-provide ng lahat ng kailangan namin. At di ba po, siya din yung nagbibigay buhay na walang hindi kayang gawin. Magtitiwala lang po tayo sa kanya talaga. Jamie, naitanong mo ba sa sarili mo ito? Kung ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, bakit niya hinahayaang ang sakit, kahirapan at trahedya sa mundo?
tulad ng pinagdaraanan ni Leia dahil sa sinapit ng asawang si Danilo. Yeah, totoo yan. Gusto ko yung sinabi ni Leia Camila, no, na walang ibibigay si Lord sa'yo na hindi mo kakayanin. Kasi I remember in Jeremiah 29:11, diba, yung plano ni Lord sa atin to prosper us, not to harm us. Kaya lang may tinatawag na own will. Diba? May mga consequences pa din yung mga nagawa natin noon. Yes. May mga effect pa rin siya. No? Kaya nag-e-effect yung mga yon ngayon. But ang reality dito is, ang mahalaga is hindi talaga natin mauunawaan lahat. Kasi hindi naman tayo si Lord eh. Pero ang kaya natin ay magtiwala at maniwala sa Kanya. So ang tanong siguro, bakit binibigyan ni Lord tayo ng mga challenges na ito? Basta ang alam ko lang, di ba, ay magaling si Lord, matindi siya, at kaya natin siyang ma-encounter sa mga trahedya or mga circumstances na katulad nito. Yes. Diba? And maybe siguro for those who are wondering, no, bakit as a child, for example, they are innocent, wala naman silang ginawa. Bakit nangyari na abuse sila, di ba? Or, nabugbog sila or they were sexually abused. We are in a fallen world. Yes. Sin is in this world. That is the reality. But that's why Jesus paid the penalty of our sin so that we can be forever with Him in heaven, where there will be no more suffering, no more pain. So kumbaga, yung buhay natin dito sa world, temporary lang ito. So the suffering is just temporary. But even when we suffer in this world, when that happens, Jesus Christ with us. And He can even make something painful into something beautiful later on if we put our trust in Him, di ba? Right, that's right. Alam niyo, we may never understand why we suffer. We may never control what causes our suffering, but we can decide what suffering can do to us and what kind of people we may become because of it. Alam mo, naalala ko yung story ni Job, Camila, no? Job realized that when in Job 1:21, sabi niya doon, "Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord." Alam mo dito, kahit si Job, no? Katulad ni Leia din, si Job, lahat na ng trahedya na experience na niya, naranasan niya na, nawalan siya ng anak, di ba? Yung ari-arian niya, naubos lahat. Yung health pa niya, nagkaroon siya ng sakit, pero dito natin nakita na talagang pinuri pa din niya ang Panginoon, na kahit sa trahedyang kanyang nararanasan, mahal pa din niya at sinabi niya, "Blessed be the name of the Lord." Ganun ka rin ba? Nanonood ka ngayon and you feel like lahat na ng problema ay nasa harapan mo. Sabi mo nga, "Lord, papilahin mo naman sila. Hirap na po ako." I want you to know this, that God is bigger than those problems. All you need to do is surrender your life to God. Pikit mo ang iyong mga mata, sabihin mo itong panalangin na ito ng buong puso mo at buong lakas mo, at sabihin mo, "Lord God, I come before you. And Lord, inaamin ko na hirap na po ako sa buhay ko ngayon. And Lord, I just want to surrender everything to you." Say this, "Tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking nagawang kasalanan. And Lord, iligtas mo po ako. Simula ngayon, I make you the Lord of my life. In Jesus' name, amen and amen." Amen. Maybe you're watching right now, no, and you need healing. The Lord wants to heal you, and it's the perfect time right now to ask for His healing power to work in your life. Let's pray. Lord, there are so many people watching right now, iba't iba ang kanilang mga karamdaman. Lord, you see them all. You see each and every one of them, Lord, and it is your desire to heal them. Lord, would you increase their faith? Allow them, Lord, to step out in faith and ask for your healing power. Lord, there are people who are watching right now, iba't ibang cancer ang nasa katawan nila, Lord God. Father, we pray, Lord, in the name of Jesus, you strike down those cancer cells in the name of Jesus, and it will be gone from this person's body in Jesus' name. There's someone watching right now, you have upper respiratory diseases, merong mga ibang may asthma, ibang may allergic rhinitis. Some people have trouble breathing. The Lord is just healing right now, healing you, clearing your lungs, clearing your air passages.
and you will be able to breathe well in Jesus' name. There are also people who are watching right now. There's someone who's praying for a baby for a long time. You know, the Lord, He desires that you would also be able to experience the joy of that overwhelming unconditional love for a child. So right now, He is already making the way, paving the way in your womb, and that you will be pregnant and you shall give birth to a healthy child in Jesus' name. And there's also somebody right now, naghihintay kayo ng work, you want to provide for your family. You know that is God's will for you to provide for your family. And so the Lord, He is going to open doors of opportunity for you, and you will be able to find a job this year in Jesus' name. And there's also someone who is watching right now, and you have different skin ailments all over your body. The Lord, He is healing that, and your skin will be as smooth as a baby. In Jesus' name we declare. Amen. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Paano mo nga ba malalaman kung siya na ang tugon sa panalangin mo? Hello everyone, I'm Rain Matienzo and I'm inviting you all to watch CBN Asia's Holy Week special, Tugon. In this story, I'm a honey seller praying and waiting for God to give me my own honey. Paano sasagutin ni Lord ang aking prayer at isusulat ang aking love story? Abangan mo yan sa GMA. Idea ng Christian families, hindi dapat nag-aaway, dapat nabibigyan ako ng atensyon. Material things, nabibigay sa amin, financial support. Even if there's struggle in the family, basta ayos yung prayer life nyo as a whole family, okay kayo, may abundant life tayo kahit anong mangyari. Napaka-imposible. Yung papa ko, nang bababae siya, workaholic, walang time sa amin. Tapos, laging nasa barkada niya, so lagi silang naglalasing. Mama ko naman, so nag-aaway sila dahil doon nagka-clash sila. So parang sabi ko, Lord, kasi ba talaga family ko? Eh, nandiyan ka ba talaga? Pagsubok para kay Jemima, ang kinalakhang pamilya. Physically, sinasaktan pa kami ni Papa. Parang wala namang pag-aaral si Papa. Sabi ko kay Lord, naglulong ako ng love ng Father. Sa kanyang paglaki, ang hinahangad na atensyon mula sa magulang ay hinanap sa ibang tao. Sa murang edad ay nakipagrelasyon sa isang lalaki si Jemima. Ang relasyong ito ay humantong sa kasalanan. So, pumupunta ako sa bahay niya para lang gawin yon. Give up ko yung purity ko para doon. Para lang, kasi sobra akong nagsisik ng love eh. Naghahanap talaga ako ng attention sa tao. Ayaw nga, sabi mo na nga yan, sabi. Sige, go lang. Kasi sabi ko, gusto kong magstay yung tao eh. Pero unti-unting nawawala yung worth ko, yung value ko. Hindi siya yung hinahanap kong love. Bunga ng kahihiyan sa sarili, pinili ni Jemima na wakasan ang kanilang relasyon matapos ang 2 taon. Sa kabila nito, isang kaibigan ang naging sandala ni Jemima. Pinagkatiwalaan niya ito sa lahat ng kanyang lihim. Ngunit, nanghiram yung best friend ko ng phone ko and yun, nakilog-in siya. Nagtitiwala ako sa tao, parang okay. Tapos alam niya rin naman yung story ko about it. Gumawa siya ng poster account. James! Bakit may mga kumakalat kang nude photos? Bes, ano to? Yung picture mo. uy, sexy mo pala. Hala, girl! Kakahiya ka. Kala ko pa naman Santa ka. Ew, ang cheap! Nakakadiri! Sa puntong iyon, wala nang ibang makapitan si Jemima, kundi ang Panginoong Diyos.
Doon ko na-realize yung grace ni Lord. Jemima, even if sobrang unfaithful mo sa akin, mahal na mahal pa rin kita. Kung ganong attention lang naman yung ibibigay ng mundo na may shame, may guilt, kasama pa ng depression sa sarili mo, it's not really worth it at all. Magmula noon, pinili ni Jemima na muling bumalik sa pagmamahal ng Diyos. Maraming proseso ang kanyang pinagdaanan mula sa lahat ng sakit na kanyang naranasan. Nang hingi ako ng advice sa pastor namin, sa leaders namin in the church, in the youth ministry, to pray for me. Nag-open up na din ako sa parents ko na ito mama, ito yung nangyari. So they've supported me all throughout. Si Lord yung nagbibigay ng love sa akin na hindi dapat ako yung naglulong dun. Sa pagsisimulang muli ni Jemima, niloob ng Diyos na mapatawad niya ang mga taong nakasakit sa kanya. Muling naisaayos ang relasyon nila ng kanyang ama. Sobrang nag-spend time siya ngayon sa amin. After church, nagbe-make sure kami na talagang we bond as a family. May mga kaibigan siya dati na niyaya pa rin siya magbisyo. Ngayon ang ginagawa niya, iniiwas niya na yung sarili niya. Nakapagpatawad rin siya sa kanyang kaibigan na ngayon ay naglilingkod na rin sa Panginoon. Patuloy na ginagamit ng Panginoon si Jemima sa iba't ibang gawain sa kanilang simbahan. Itinuon niya ang sarili sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga kabataan. I started vlogging on social media. Dati kasi kaaway ko nga yung social media dahil sa nangyari sa akin. Sabi ko, Lord, what's my purpose? What's my calling? And that is really to share the gospel. That's really to share the good news to other people. So kahit offline and online, I strive to share it. We really need to reach out to the lost na ako din dati kasi lost eh. He's a good father. He is a loving God. How can I be so important to you that you've saved me na gano'n na lang yung pagbayad mo on the cross? And doon ko na-realize yung worth ko, yung definition, yung value ko as a person, yung love, yung fulfillment in life. Sobrang satisfying. It is every child's dream to have an ideal family. Grabe ang devastation sa bata kapag naging dahilan ng pagkasira ng pangarap na yon ay ang haligi ng tahanan. Alam nyo, hindi na bago ang naging response ni Jemima sa sitwasyon ng pamilya nila. Tulad niya, maraming kabataan ang naliligaw ng landas at ang itinuturong dahilan ay ang dysfunctional family nila. She ended up in a toxic relationship at nag-viral pa in the most humiliating situation. Pero praise God dahil ginamit ni Lord ang kahiyahiyang sitwasyon na yon para iligtas si Jemima, di ba? Amen. At napakaganda ng response ni Jemima. No humiliate man siya, hinumble naman niya ang sarili niya sa harap ng Panginoon. Salamat sa Diyos, binago niya si Jemima at naging daan pa ito para sa family reconciliation. 2 Corinthians 5:17 says, "Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here." Praise God, in the end, tinupad rin ni Lord ang pangarap ni Jemima na magkaroon ng buo at maayos na pamilya. Magbabalik ang The 700 Club Asia pagkatapos ng ilang paalala. Naalala niya yung time niya sa kulungan. Since nung bata siya puro gera, tapos ngayon daw na matanda na siya, gera uli. Yung family ko, pinipilit din naman nila akong umuwi. Oh, bakit pala hindi ka umuwi? Mag-isa siya eh. Hindi ko siya pwedeng iwan kasi attached na siya sa akin. Dahil sa gera ng Israel at teroristang Hamas, naging problema ng mga apektadong caregivers sa Israel ang kanilang supply ng basic needs. Nagtulungan ang Operation Blessing at National Federation of Filipino Communities para magbigay ng Filipino food products at hygiene kits sa 2,000 Filipino migrant workers sa Israel. Nararamdaman mo yung may mga kababayan ka na nag-aalala sa'yo. Papadalahan ka ng ganitong mga pagkain. So, thankful kami doon. Through activity ng Operation Blessing, alam ko na mararamdaman nila not only by food, pero yung yakap ba ng mga kababayan natin. Unang-una, nais naming magpasalamat sa ating mga kababayan sa Israel na nagbibigay ng kakaibang kalinga sa kanilang mga employers, many of whom are the most vulnerable.
Your loyalty and devotion is admirable. We also want to say thank you to all our donors for giving us this opportunity to be a blessing to them. Nabigyan tayo ng pagkakataon to encourage and give them strength to keep going. Continue to partner with us and make a difference. Scan the QR code for your monthly donations. God bless you more and more. Laging binibigyan ng favor yung brother and sister ko. Whenever we do chores at home, sasabihin ng mami ko na, oh, wag mo nang pagawain yung brother mo kasi may assignment yan, pagod yan, galing sa school. So, it's just really all me. Ang hindi patas na atensyon mula sa kanyang magulang ang nagtulak kay Rosel na gustuhin ang mga gamit ng kanyang kapatid. I felt satisfaction na parang, oh, para to sa mga kapatid ko, pero suot ko rin siya. Doon ako makulit, and my mom is talagang naiinis siya whenever I do that. Kaya naman, nang mawalan ng pantalon ang kanyang kapatid, agad siyang napagbintangan ng kanyang ina. May nawalang pants yung brother ko. So, pinagbibintangan ako ng mom ko na, saan mo ito dinala? Ganito, ganyan, saan mo ito dinala? And nagkaroon ng anger nun sa heart ko kasi I knew it wasn't me who took the pants of my brother. Isang bagong kanlungan naman ang natagpuan ni Rosel. Yan ay sa piling ng kanyang bagong pag-ibig na si Arnel. We found the sense of belonging with each other. Tapos, we engaged in premarital sex, and eventually, there was the desire of in our hearts to get married. Matapos magpakasal ni na Rosel at Arnel, ang kanilang pagsasama ay nahaluan ng pagdududa nang magsimula si Arnel na palaging gumamit ng kanyang cellphone. Nakita ko yung text, kinuha ko yung number, tapos tinawagan ko yung number. Babae nakasagot, tinanong ko kung kilala niya si Arnel. Tapos ang sagot sa akin ng girl, sabi niya, oo, asawa ko siya. Sabi niya gano'n. So, nasyak ako, sabi ko, asawa? Sabi ko gano'n. Sabi ko, paano nangyari yun? Sabi ko gano'n sa kanya. Tapos sabi ng girl, dito siya umuwi tuwing gabi. Eh, sabi ko, tuwing kailan kayo nagsasama? Sabi ko gano'n. Doon daw siya natutulog. Sabi niya gano'n. So, parang napaisip ako, sabi ko, paano nangyari yun? Eh, lagi naman siyang everyday nasa bahay. Then I realized, kasi I was working at night, so pag umaalis ako ng gabi, that was the time na umaalis din siya. That was the time na talagang nag-crash yung mundo ko. I felt devastated and I felt na parang nawala na naman yung love na I was longing for all my life. Lingid sa kaalaman ni Rosel, isang wagas na pag-ibig pala ang naghihintay sa kanya. Iyan ay ang pag-ibig ng Diyos. Isang mensahe mula sa Biblia ang kanyang napanood sa internet. Iyon ang naging hudyat upang siya'y makadalo sa isang Kristiyanong simbahan. I felt na yung love pala na hinahanap ko buong buhay ko. Eto pala yun, from Jesus who died and saved my life. Doon ko lang naramdaman na yung true joy tsaka yung tunay na pagmamahal. Sa patuloy na paglago ni Rosel sa kanyang pananampalataya, minsan din itong nasubok. Mga nababasa ko noon, God was in favor of this, God was in favor of this, and God allowed this to happen to these people. Parang nagsisink in sa akin na maybe God really has a favorite. God told me, don't you feel that you are my favorite? And when God told me that, I really felt bad because nahiya ako kay Lord. Despite of what He has done for me, despite of what He's giving me, I still didn't feel that I am His favorite. I also realized na parang I don't need to please people. I just really need to be who I am because my identity is not found in my family. My identity is not found in my husband, but my identity is just found in Christ. Doon nagsimulang magbago ng tuluyan si Rosel. Natutunan niyang magpatawad at yakapin ang bagong buhay na ibinigay ng Diyos. Patuloy namang inayos ng Panginoon ang samahan ni na Arnel at Rosel. Sa pamamagitan ng Glorious Hope program ng kanilang simbahan, silang dalawa ay muling nabuo. Siguro dati I would compare my life to parang kumunoy.
Kasi nilalaman ako ng mga hurts ko, ng mga bitterness, me pleasing other people. But now I would say that my life is like a sunflower. Because like a sunflower, I would always look up in the sky, in the heavens, to always feel the love of Christ. And Jesus right now is also the lover of my soul. When I ever experience mess in my life, I know that He would always save me. Kahit despite of who I am, despite of the things that I've done, despite of I really don't deserve His grace, and despite of I really don't deserve His mercies, I know that He would always save me, and He would always have the grace to love me unconditionally. Ay, eto na naman tayo sa ganitong usapan, no, Jamie? Parents playing favorite sa mga anak. Ayan, kawawa naman ang mga anak na least favorite, di ba? Oo nga eh, di ba? Ikaw ba, Jamie, matanong nga kita, may iba ka bang kapatid? And, did you experience favoritism growing up? Nako, Camila, feeling ko ako yung favorite kasi ako yung nagsasalita ngayon. Pero kasi totoo yan, 4 kaming babaeng magkakapatid, meron kaming bunsong lalaki. And as time goes by naman, na-realize ko lang din na fair naman yung parents ko, enough, no, sa treatment nila sa amin. Pag may damit yung isa, lahat may damit, ganyan. Pero doon ko lang din na-realize na dapat talaga, no, as a parent, wala talaga tayong favoritism. Ako, magulang din ako, wala dapat talaga tayong favoritism sa mga anak natin. Kasi may effect talaga yun eh. True. Diba? Sa identity nila, diba? Sa tingin nila sa sarili nila, sa future nila. And it's really important talaga to play fair talaga sa ating mga anak. Yeah. That's why I try as much as well, my husband and I, we always tell our children, both our kids, na, we love you. Every day we say that, we give them physical affection, we hug them, we kiss them. And then they always try to test that, Ma, who's your favorite? So I go, oh, you're my favorite son, you're my favorite daughter. No, just choose one. Just choose one. So I go, I love you each 100%. Is there anything, greater than 100%? The whole of me. Wow. So wala na silang masabi doon, di ba? Tapos na yun. That's it. That's diba? it. You're both favorites. Ayan. Di ba? Psalm 127:3 says, sons are a heritage from the Lord, children a reward from Him. Each of our children is a gift from God. Each one of them was created unique and special. Everyone has a unique role to play in this world. At tayong mga magulang, dapat ang unang makakakita ng uniqueness na yon sa bawat anak natin. Imbis na ikumpara natin sila at mas paboran yung isa over the other, let's just help them to excel in the talents and gifts that the Lord has given them. Ang sakit kaya sa bata na i-compare mo siya sa iba, I'm sure parents, masasaktan din kayo kapag kinumpara rin kayo ng anak nyo sa ibang magulang ng mga kaibigan nila or classmates, di ba? That's right. Oo nga naman, di ba? Totoo yan that God does not play favorites. He does not rank us in order of importance. We cannot earn His favor by competing with one another. Totoo na every person who comes to Him through faith in Jesus Christ has the favor of God. Sabi nga sa Psalm 5:12, surely, Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with a shield. But it is not our righteousness that earns us a favor. We are declared righteous through the blood of Christ. Romans 5:1 says, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. May God bless you and keep you, and may He make His face to shine upon you and give you His peace. God bless you. God bless. Ngayong Huwebes, binatang sangkot sa pagbebenta ng droga, nasaksak sa isang inkwentro. magkapatid na si Praise and Gethsemane, ilalahad ang mga hamong hinarap noong pandemya nang mahawa sa kanila ang mga magulang sa COVID. Male flight attendant natanggal sa trabaho noong pandemya. Ano na kaya ang pinagkakaabalahan ngayon? Lahat ng yan dito lang sa The 700 Club Asia. Huwebes, alas 12 ng gabi sa GMA.